Police Major Ines, welcome to Straight Talk. Thank you for joining us today. Major, welcome Yes, to Straight Talk. Sir Tito, Sir Pat, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong araw po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugaygay sa inyong programa ngayon. Naman lalim Salamat sa pagpapaunlak ng imbitasyon namin, Major. So, thank you po, thank you, Major. Sir Tito, Thank you. Yung tungkol sa Tacloban shooting, yung mga Cavite stabbing. Cavite stabbing, yung upsurge ng mga campus violence. But so they have put every district commander on notice. The question. The question is, what is the Manila Police District doing right now beyond what DepEd had announced to audit perimeter security, entry points, and bag inspection protocols at public schools Within your jurisdiction. within your jurisdiction. Ano po yung Major. natin, paghahanda, security measures to prevent. Kasi kung saan na nangyayari ito eh. Oo. Yes, Sir Tito, Sir Pat. Bigyan ko lang kayo ng brief background. Meron tayong mahigit 200 eskwelahan dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan nga 200. paman nag-umpisa. Yung meron na tayong security plan na nilatag dyan at nagkaroon tayo ng security coverage. Kung saan nga ang bilin ng ating district director, kasama na rin siyempre yung guiding principle ng ating regional director at ng ating 7 focus agenda ng ating CPNP. Sabi niya nga, wala na siyang idadagdag, susundin lang namin yon. Pinataas natin yung presensya ng ating mga pulis sa mga lansangan, sa mga eskwelahan, sa mga entrada ng eskwelahan. At Sir Tito, Sir Pat, makaramdam ng kapanatagan yung ating mga magulang, guro at mga estudyante. Nakikita natin dito, marami na tayong mga eskwelahan at pagka bago magbukas ang klase at pagka lumalabas itong mga estudyante, naandyan yung mga polis natin. At nagpapasalamat tayo, Sir Tito, Sir Pat, na yung mga araw ng pagbubukas ng klase, wala tayong naitalang kaganapan na makakaipumaw sa ating kamalayan. Ito ay nagpapatunay na hindi nagkakamali yung iba't iba nating strategiya sa paglalatag natin ng seguridad para mamantayan natin yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. For our question number 2, sir, DepEd New School Safety Campaign relies on heavily on coordination with your local police. Kayo po yun. Concretely, what does the coordination look like? MP decide, a dedicated school, mga liaison officer, and response time target, joint duty rosters with the school guard, or is it mostly on the ad hoc? Yung point lang. Paano po yung coordination? Yung, Naalala nyo, Sir Pat, Sir Tito, nung nagkaroon ng State of the Nation, State of City Address ng ating butihing ama ng lungsod ng Maynila, kung saan nagkaroon tayo dito nung sabi nga natin yung ating Executive Order number 29 of 2026, kung saan yung natawag natin Manila School and Community Safety Initiative. At nagkaroon din tayo ng task force dito, kung saan hindi lamang police ang nakaatang dito. Ito ay sabi collaboration ng lahat ng mga local authorities natin, kasama siyempre yung ating ama, na andyan din yung mga school administrator at iba pang mga sangay ng ating lokal na gobyerno. Sabi nga natin, hindi na natin dito iniisip na may mangyari. May follow-up ako dyan. Lahat may posibilidad. Dadami ba naman ang eskwelahan natin dito? Maaaring mangyari dito sa Manila. Pero nagpagawa na tayo ng mga pamamaraan. Sabi nga natin, yung monitoring natin, at saka bangkitin ko na rin, Sir Pastor Tito. Bago pa man, nagkaroon ng insidente doon sa Tacloban at saka yung area sa may area ng Cavite. Bago pa man yon, may mga ginagawa na tayo mga inisyatibo kung saan nga yung mga police station natin na yung mga eskwelahan nila, meron na sila diyang Bible group, no? Yung mga school principal kasama yung mga PCP commander, station commander. Para pag may mga concern, madali natin na i-address. It is a matter of their responsibilities na hindi pwede na lang inaatang ito sa balikat ng inyong otoridad, inaatang sa balikat ng ating ama ng lungsod. Ito ay dapat tulungan. Share responsibilities. Sir, madagdag ko yung follow-up before we go to the
Next question. Mm. Kasi sir, every school may nakakasakop diyan na police station or PCP station. Kasi meron sa loob ng school merong PTA which Tama involve po yung mga kayo. parents. Mm. Kasama parents, teacher, police, at saka siguro yung vicinity na nakakasakop na barangay. Barangay. Pwede ba natin gawing ano yung parang isang grupo na i-activate natin, i-form natin para yung parents doon pa lang sa bahay, alam na nila yung galaw ng anak nila, yung problema, tapos pagdating sa school, teacher naman, plus yung police, para alam po pa, yung close contact ba na isang text lang, takbo agad yung nearest PCP. Quick reaction. O quick reaction pa, para Quick reaction. umpisa pa lang nagalit pa lang magsisigaw, meron na kagad tatakbo or force multiplier rin natin, di ba sa being Manila resident, ano, yung mga tanod, yung mga ano, involvement ng community doon sa school. Ano nga po kung pwede nating ano yun i-adapt. Actually, Sir Pat, sabi ko nga, tama po kayo doon. Nagawa na po natin. Sabi ko nga, bago pa man po magkaroon ng insidente doon sa Tacloban, may mga inisyatibo na po ginawa dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan po katulad pinanggit na yung station commander, yung school administrator, yung mga PTA. iba pa natin, pati yung kasama na po lahat doon para sabi nga, meron tama-tama sa Pat kanina. May mga eskwela na dito sakop ng mga station natin sa Maynila. Kung saan mismo madali na yung kanilang communication. Meron na tayong advantage tayo sa technology. May mga Viber tayo, mabilis na. Kung may mga nakikita sila, pwede na lang i-send yung video, pwede na lang i-send yung mga information para madali natin. Yan. Ang mahalaga dito, Sir Pat, sabi nga, dapat lahat tayo may pakialam. Involvement, tama. Lang natin sa barangay. Ganda yung Mayor suggestion. natin. Marami nang ginagawa. Pero pagka pinagtulungan natin, walang bagay na hindi nagagawa ng paraan sa bukas na kaisipan. Yeah. Major Ines, may tanong Yes, lang po, ako. sir. Kung yung forces lang natin, yung mga personnel sa MPD, kaya bang ikutin lahat yung mga public schools tsaka Mga private vicinity. schools? So, Actually, Sir sa Tito, Manila. kung tutusin natin, meron po tayong nakadedicated with 1,600 MPD personnel. Ang ano lang yan, palakasin yung presensya doon sa mga eskwelahan. Kasi ang dami nating eskwelahan, tutulad na bagay ko sa inyo. To be exact, 200 po. 200 Private nga. and public school yan. At ang ginagawa natin dyan, sa mga elementary, pag papasok yung mga estudyante, meron na tayong police na makikita sa mga entrada. Sabi nga, magkaroon na sila ng kapanatagan. Maramdaman nila na nandun yung mga police natin para tumugon sa kanilang mga pangangailangan. At yung mga mismong yung ating mga security personnel dyan, hindi lamang ang ginagawa ay nagbabantay sila. Meron din tayong ginagawa ng mga seminar and training para alam nila kung paano sila magre-response pag may nangyaring insidente sa loob. At tuloy-tuloy po natin ginagawa yan. Collaboration po. Sabi nga, yung approach natin dyan ay hindi lamang po yung sa aspecto ng law enforcement natin. Katulong din natin yung iba pa nating sektor ng ating lokal na government. Major, paano po yung problem tungkol sa mga minors? Minor yun. Yung sila nagpapasimuno nung usually nung problema na na-encounter natin ngayon. Kaso may mga juvenile law na medyo hindi limitado yung pwede hands off ka sa ganung edad. Yung parang magugulong grupo. ang Tama MPD kayo po. dyan, Sir Tito. Sir Pat. Alam niyo po, palagi ko pong sinasabi ito tuwing nakakapanayam tayo sa TV man o sa radyo. Sa lahat man po ng tungtungan, palagi kong sinasabi at pinapaalala natin sa ating mga magulang o mag-guardian. Meron po tayong responsible parenting in the City of Manila, yung ordinansa natin. Kung tawagin po natin yan, yung Child Endangerment Ordinance number 8243. Kung saan pinapaalala po natin sa kanila na yung kanilang mga paulit nang nai-involve sa iba't ibang mga insidente. Ang mananagot na po dyan yung kanilang magulang o guardian. At depende po yan sa edad ng bata. Mas mababa po yung edad ng bata, mas mataas po yung penalty at yung fine para po sa mga magulang. Fine po ito, tsaka imprisonment po, o pwedeng magpulta ka na o malongko ka pa. Sabi nga nila, Malongko. Hindi, alam mo, Major,
natatanda ko yung Sampaloc, taga Sampaloc kasi ko eh. Meron talagang isang PCP dyan dedicated sa school. Yung University Belt area, yung UBA kung tawagin natin, di ba? Alam ko noon pala Manila, talagang bantay sarado na ang mga school eh. So, ano po ngayon ang mga marching order sa UBA personnel? Yan yung UP, UE, FEU, NTC, Santo Tomas, dikit-dikit eh. PSBA, Yes, so, bata ng Sampalo ka, Sir Pat. Kaya Pareho kami. Batang Sampaloc. 192 barangay ang Sampalo. Hindi ko pa natatandaan, Sir Pat. Tama. Tama ba? Galing mo. Meron na to, Sir Pat, Sir Tito, na nakakasakop na istasyon. Station 14, yung Barbosa Police Station natin. Yun natin, tama. At Pumasok. yun ang banggit mo, Sir Pat, University ba? Uba. Naging punong taga-Sagwan ako dyan. Natatandaan, ha, Sir Pat, ha? Oo. Ang sabi nga natin dito, nakita naman natin na pag MPD. meron tayo mga out of the box na mga initiative, katulad ng ating district director, napakasipag. At sabi ko nga, hindi nagpapahinga dito, hindi mo halos makita sa opisina, palagi na lang nasa labas. Oo. Sabi nga, sir, Philip, nangingitim na ako, kakalakad eh. At sabi niya, lumuluwag na yung uniforme ko. Pero Pumapayat. yung dedikasyon ni sir, sabi ko. Nangangayayat sa Maynila. Hindi nakita ka ako, sir, maabutan sa opisina mo eh. Manimit ka ako, nasa labas ka. Pero nakita naman natin na nararamdaman yung presensya ng ating district director. At sabi ko nga, sir, hindi ka pa umabsent sa kanilang rating, ha? Palagi ka nakikita ni Sir Pasto. Maganda. Okay na ba tayo sa school preparation? Yung INC. Pero Sir Pat, nakiling aside, no? punta tayo doon. Punta tayo doon. Hindi, may isa pa. Yung isa pa. At hindi lamang, sabi ko nga, nakita natin na may mga, sabi nga natin, ang pinakamahalaga, prevention is better than cure. Tama yun. Better than few. PCP commander ako dyan, Sir Pat, sa University Belt. Sabi ko, alam mo yung hands-on ka, malaking factor yun. Tinutulungan ka ng mga tao sa area mo na pag kami nangyari, naiisip agad ikaw. Kasi sabi ko, makaramdam sila ng kapanatagan na ikaw yung PNP dyan, yung pulis ng Pilipino. Tama. Sabi niyo, yung presensya mo, malaking factor na yung presence mo lang, sabi nga, prevention na yun eh. Pero pinakamahalaga talaga dyan, yung tulong ng community, yung mga stakeholders natin. At nakita ko dyan, na doon tayo na-appreciate, Sir Pat, na napababa natin yung mga insidente ng pinagdyan sa university. Kasi sa totoo lang, Sir Pat, sabi ko nga, university ba, tinatanong ako dati, bakit ang daming insidente dyan? Correct. So, simple lang ang sagot dyan eh. Kung mangingista ka, pupunta ka kung saan ka maraming mahuhuling isda. At yan ang university belt. Marami ka mabibiktima dyan. At yan natin mga estudyante, Sir Pat. Estudyante. Ayun, Na walang kalaban-laban. ang kailangan lang natin dyan, maging aware sila na pag may mga ganito, i-report sa otoridad, tsaka yung commitment natin na pag sinabi natin na gagawin natin yung nakaatang na trabaho sa atin, maramdaman nila, sabi magtitiwala yan. At sabi nga, i-involve natin lahat. In-involve ko lahat yan. Yung mga tricycle driver dyan, yung mga lahat ng transport group dyan. Ginawa ko minapor yan ng Ayonday Street, Sir Pat, Sir Tito. Kaya yung mga lumulutang ng mga tinatawag nating anay dyan, o yung tawag nga ni Yorme dyan, mga tulongge. Uli nagugulat sila. Wala silang makita agad na pulis. Kasi pag may pulis dyan, hindi naman paplangketa yan dyan. Tama. Sana sa mga ginagamit natin, Sir Pat, Oo. hindi paplangketa yan dyan. Pero pag marami tayong nagbabantay dyan, nagugulat sila, bakit alam naman natin sabi ko nga, yung presensya, Police visibility. visibility. Tama, visibility. Major Ines, yung ano naman, yung sa ordinansa sa curfew, nakatulong ba to sa Ayun, isa pa pag-reduce yun. ng ano? Deterrent ba yun? Oo, naging deterrent ba? Naging deterrent ba yun sa mga ganyan, minor, involving minors? Alam mo, Sir Kito, Sir Pat, no, yung ating Safer Metro Manila, before pa yan i-announce ng ating SILD, ginagawa na po ng ating hindi na po bago sa atin yan. Kung mapapansin nyo yung ating daily accomplishment report, nakikita natin na napakarami nating nauulit pa yun sa mga ordinary. Halimik dyan, yung curfew, yung mga nare-rescue natin. At palagi ko pinapaalala, Sir Pat, Sir Kito, doon sa mga barangay natin, nakatulong na natin. Yan kasi ang yan. Araw-araw, libo-libo. Tumulong na sa atin yung mga barangay. Okay. Dati kasi, pulis lang ang nakaatang dyan. Pero ngayon hindi na. Katulong na natin sila. Tsaka yung iba pa nating mga
local agency natin, katulad ng DSWD. Na natin yan. Dati kasi kami lang ang naandyan sa labas eh. Ngayon, ang nire-report sila na dapat tutulong sila. Sabi nga natin yung panigitan natin sa mga ganyan, yung panguhuli natin. Wala tayo dito wala tayong panigit dito. Ang ginagawa natin, lalo na yung mga lumalabas sa mga ordinansa natin, nag-iinom sa kate, yung mga kung ano-ano pa dyan. Oo, Ano natin yan, ay pinapile natin sa fiscal yan. At pag hindi sila dyan tumutugon at nakinipit-balikat na yan, City ordinance. sila, Serkito, sa pinalabasan sila ng bandamiento sa arresto. Ang warrant of arrest, ordinansa lang yan Totoo yun. Warrant of arrest yan. Kapitbahay ko na Eh, yung curfew, may mga ano rin yan. Mga ticket. Yung Minor. curfew, Sir Minor. Tito, ang ginagawa po natin dyan, yung mga Yung nakikirfew magulang. natin, dinadala po natin kasama natin Yes, yung mga yung ating mga Yes, social workers yan, pag nire-rescue natin yan. Pero, ang sinasabi ko po, yung paulit-ulit, yung pang-apat na beses ka na rescue na i-involve sa mga kung ano-ano pa kaguluhan dyan. Tama. Ang mananagot na dyan, magulang mo, kayo guardian mo. Kaya dapat po talaga, alam nila ito. Sabi ko nga, gumagawa po kami ng mga short video na para, alam nyo, lahat ng tungtungan ginagamit na natin, social media, para ipaalam sa ating mga kababayan. Sabi ko, pag alam mo ito, magiging magiging aware ka na, maaari pala akong makulong. Kasi dati, Sir Pat, sabi ko, palagi sinasabi, matigas po ang ulo ng anak ko, Chairman, o kaya, Sir, kayo na po ang bahala dyan, hindi ko na po yan kaya. Hindi naman po pwedeng ganon. Diba? Ang disiplina po, nag-i-start dyan sa loob ng bahay. Ng bahay. Kapag nagdidisiplina dyan, mga magulang, huwag natin iatang sa balitas ng ating mga otoridad, ng barangay, ng pulis. Hindi dapat po gano'n. Sa inyo po nag-reflect yan bilang mga magulang kung paano nyo pinapalaki yung ating. Eh, yung iba nagsabi, anti-po raw yung ganong curfew. Dahil- Anti-por. Hindi po, Sir Tito. Depensa lang yun eh. Hindi po totoo yun. Kasi pag-implement natin ng ordinansa, anti-por. Hindi po totoo yun. Law applies to all. Otherwise na tol. Sinabi po yun dati ng ating ama dati na nitod eh. Di ba? Kung natatandaan ni Sir Pat yung litanya niyan. Ang batas po ay para sa lahat. Pero hindi lang para sa iilan. Yung ginagawa po natin pag-i-implement ng mga ordinansa, nagpapatunay lang po ito na seryoso po yung Manila Police District. Prevent is better than cure. Kailangan lang po talaga tuloy-tuloy at may katulong tayong iba. Kasi sa Sir Pat, Sir Kito, base sa ating statistika, may 2 bilyon na yung mga tao dito sa lungsod ng Maynila. Depende pa yan sa araw sa gabi. Kaya kung mapapansin nyo, sa ganung karami, hindi natin mababantayan. Pero pag may katulong tayong nagbabantay at tumutulong sa atin, sabi ko nga, may tatawid natin ito ng We araw. pause for commercial Tama. break. So, Yes. Major Ines, bago tayo magpatuloy, magko-commercial break tayo. Meron po pa tayong paghahanda sa mga ganyan ulit kung sakali. Actually, Sir Pat, Sir Chito, Kapon. naging lang po natin, ilima lang natin dyan yung ating traffic advisory. Hindi tayo nakaporma. Traffic advisory sa ating mga kababayan. Pero ganun pa man, hindi na ito bago sa lungsod ng Maynila. Sabi ko yung rally dito sa atin, parang almusalan ng mga polis Maynila. Araw-araw. Sir Pat, di ba? Sabi ko hindi na tayo bago dyan. At kung nagkakaroon ng malaki ang pagkilos dito, nakikita natin meron talaga mga pagsasarado ng kalsada. At yun nga, aming kami ng, sabi nga, ng pangunawa sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Manila na naapektuhan. Alam namin na talagang maraming naapektuhan. At ganun pa man, ginagawa lang po natin, mga basic safety measures lang ito. At napitip nga ni Sir Pat, yung mga sinarado nating kalsada. Tsaka yung CRP Mindiola, Sir Pat, nakita naman natin. Naging effective yung ginawa natin dyan. Nakalagay natin ng mga concertina wires. No? Napapansin palagi minsan, nababanggit ng ating mga kaibigan. Bakit may mga ganyan dan? Para bang, sabi nga, protection. kalsada naman mahigpit. Mayroon pang mga container van doon sa may entrada ng ating tinatawag ating peace art. Pero kung mapapansin po natin na Sir Tito, Sir Pat, simula po nung nilagay natin after September 20. Wala ba nang nangyaring kahit anong mga physical confrontation? Wala na pong nangyaring pananakit ng mga polis natin dyan. Nasaktan yung mga polis natin. At nakita natin very effective. Ginagawa lang natin yan. Mga basic security measure lang natin. At nakita natin very effective. At yung nabanggit mo kanina, Sir Pat, kung handa sa Manila Police District dyan,
Palagi po nakaangat ng ating kalasag at nakaumbang ang ating tabak. Oo. Aligat balak manligaling ng ating lugar sa Nikala. Sabi ko nga, almusal na natin yung mga ganitong bagay. Nakita naman natin yung rapid deployment natin. Meron agad tayong mga police na na-deploy dito sa iba't ibang lugar sa Maynila. Hindi lang natin ibigay yung eksaktong bilang ito for security purpose. At pero palagi natin sinasabi, sapat po yung ating bilang at kung kakailanganin pa po, meron pa tayong mga standby forces na magagamit para bantayan po natin yung katahimikan, kaayusan at katatagan po ng lungsod ng Maynila. Major Ines, hindi ba kayo nabulaga nung rally kahapon? Nung biglaan. Kung mapapansin nyo dito, wala naman ganong impact sa atin. Ang nakakalang dito, siyempre nakakalungkot lang dito dahil may mga naapektuhan tayo mga kababayan natin. Katulad sinabi ni Sir Pat, yung daanan dyan sa Ayan. Bigla. Tumadaan, may mga pagsasarado tayo. Pero yun nga ang hinihingi namin ng pangunawa sa ating mga kababayan. Ginagawa lang po natin yun. At ito po inatang sa ating balikat ng inyong kapulisan na imintin na po natin yung kaayusan doon sa lugar. At alam naman po natin kung yung nilalagay po natin yan at kung saan po natin nilalagay yung ating mga harang na yan. Ito po yung mga entrada para po dito sa Malacanang. Alam naman po natin, siyempre sabi nga, yan po ang mukha ng ating administrasyon. Dapat po natin proteksyonan natin. At nakita naman po natin na ginagawa lamang po natin yung ating mga nakaatang na trabaho. O city ang Maynila ng palasyo di ba? Mamaya, diba? Sabi nga, seat of the government, itong government. Papapansin natin talagang pag dito ka na-assign, Sir Pat, naging police ka dito at kakaiba yung maraming kaganapan dito. Kaya dapat, sabi nga natin, palagi talaga tayo nakahanda. Araw-araw, inom ka ng kortal. Wala nang kortal ngayon. Wala namang kortal. Hindi naman nabutan ng bataan. pero medyo, talaga kahapon talaga naramdaman ng taong bayan yun. Kasi kita, yun lang lakso natin Talagang hindi na rin gumalaw yan Diyos ko, ako motor na nga, hindi pa ako makaraan. Sabi ko, tiyak binigla ng INC. Hindi naman natin binano, no? Yung malayang pamamayag. Kaya lang, yung paraan ba na wala man ng abiso, one day, bukas, sasarado natin to, dumaan kayo doon sa Otis, dumaan kayo doon sa Rizal Avenue, kung going to, di ba? Yung iwasan traffic. nyo. Yung traffic. Yun lang po, Sir Pat, Tito, ang kahalagahan ng tinatawag natin koordinasyon. Sabi ko nga, kung na binanggit natin, hindi po natin pinipigil ang ating karapatan ng ating mga kababayan sa malayang pamamahayag. At yun po ay ginagarantayan ng ating saligang batas. Kung saan nga po, dito sa lungsod ng Manila, nagpapatunay ito na mataas po ang ating pagrespeto. Meron po tayong 4 na freedom parks dito, yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Malaya po sila dyan, wala pong pipigil sa kanila dyan. At hindi po nila kailangan ng permit dyan. Kung may presence pa ng police dyan, bantayan lang po lang yung kaayusan at yung traffic management. Pero para pigilan, hindi po natin pipigilan yan. Pero pinapaalala natin, Sir Tito, Sir Pat, na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kaakibat na responsibilidad. At natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay isa na pong natatapakan. Ano po yung mga ito? Yung mga kababayan po natin na naapektuhan natin pag may mga kilos protesta dito, yung mga uuwi, papasok ng kanilang trabaho at marami pa pong iba na naapektuhan natin. Paano po yung karapatan nila na habang nakahalukip-kip ay natatapakan naman? Tama ba yung sapat yung binanggit ko yung nakahalukip-kip? Halukip. Lalo na Tagalog yun. Hindi, alam mo, yung sinabi mo mga Freedom Park natin, totoo yun Kaso, walang pumupuntang media doon Bakit? Meron naman po. Hindi, kino-cover natin yun. Wala daw impact Maganda sa Malacanang. Gusto nila, alugin talaga yung palasyo Ano mo gagawa? Sa Maynila yan Marami tayong mga mamamahayag na nandun sa Liwasang Bonifacio, minonitor naman nila. At sabi ko nga, wala namang kaganapang pumukaw sa ating kabalayan, naging organisado naman. At pupunta lamang sila doon sa People Power Monument. Kanina, yung uling-bulitin natin dyan, sa 230 lang yan. Galing po sa Batangas. Probinsya. Yung mga individual galing Batangas. At may pupuntahan din sila. Ang sa ating monitoring lang tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Mahirap mag-comment dyan. Pag-demote ka. Wala ba kayong na babalitaan na magmamass up sa Malacanang? Sa atin na Sir Tito. Sa Intel nyo raw. Sa Intel nyo daw. Papasukin na Malacanang. Palagi tayong nakaangat ang ating antas ng pagbabantay dito sa timbulan ng Laya at Diwang Dakila.
Yun ang ano, kasi yun ang talagang hinihintay natin pag-usapan ngayon eh. Gusto may magpaliwanag, buti ikaw pa lang unang nagsabi niyan. Oo nga. Sabi ko nga, hintayin natin si Major Ines. Mas malalim to eh. Kaya Diba? Man on the street to. Yan si Major Ines. Sa gitna yan ng rally, sa nauna yan yung anay ng polis. Sabi ko, pag dapat o kanya. Ano yun, dito lang tayo, sa atin lang yun sa Manila lang meron tayong tinatawag nating MPD, Humanitarian Engagement Team. Kasi natuto na tayo dyan. Ano po yan? Dati pa lang mag-isa dito. Pinapaliwanag dyan. Sa dami ng engagement natin ng mga rally dito, ako lang mag-isa. Diba? Tama. Oo, pagka isa, halimbawa, meron sa US Embassy, tatakbo ko doon. Pag nagkakagulo sa tatakbo ko doon. Ngayon, meron na tayong team. Ako yung supervisor niyan. Yung team natin, merong negotiator dyan. Trained negotiator yan. Tapos meron tayong lawyers. Meron tayong human rights officers. Isang At meron tayong mga nagdo-document. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, Parang negotiator. hindi na tayo magawa ng mga negatibong naratibo. Tsaka propaganda. Kasi Bibintangan sabi na ko, nag-provoke sa polis, tama. kompleto sa media yan eh. Di ba? Sabi ko, rest is palukitur. Let the truth speak for itself. Kasi sa maraming pagkakataon, nagagawa tayo ng naratibong negatibong yung ibang grupo dyan. Pero hindi na nila magawa yan ngayon. Di ba? Kaya nga, Kasi sa tiya tayo sa dapat sa dito na pinapakita natin yung ano talaga yung nangyayari on the ground. At nakita naman natin yung karapatan may sa isang team kasi sa Tito, kompleto yan, di ba? Meron tayong abogado, meron tayong negotiator, meron tayong human rights. Ano ibig sabihin lang yun? Pinapakita natin yung transparency at saka accountability natin. Binabantayan natin yung karapatan, hindi lamang ng mga nagpuprotesta, pati karapatan din ng ating hanay sa pulisya. At hindi lang yun, dinodocument natin yan. Bukod dun sa drone natin, meron pa tayo sa baba, gumagamit pa tayo ng 360. Kaya hindi makalusot yung mga nanggugulo dyan. At nakita natin, nakarami ng gulo. Sinampahan namin ng kawalang reklamo sa tanggapan ng Tagausig sa lungsod ng Maynila. So yung mga documented. yung mga lumilipad na drone, kala ko mga ano yun. Yung pala sa police. PNP yun, para documented yung mga kaguluhan. Sana may marka ba yun? Meron po talaga tayong mga drone pilots dito. Kita mo, mga Police Maynila drone pilots. Dinodocument talaga yung top. Dinodocument Sinuunan ng natin bato. At saka yun lamang po yung pati sa ground, no? Meron tayong mga nagdo-document, may mga tao ako na ang trabaho lang i-document natin. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, yung mga nanggugulo na nanakit, nasasampahan namin ng kaukulang reklamo sa tanggapan ng Tagausig sa lungsod ng Maynila. At sabi ko nga, titingnan natin base doon sa pagsusutsi-sutsi ng mga ebidensya, testimonya, at kung makakita ng higting bigat ang ating piskalya at dadalhin ito sa korte, ilalabas ang mandamiento de arresto niyan. Ang nakakatuwa sa inyo ngayon, very good yung relationship nyo sa yung coordination nyo with city council. Yung mga bago mga balaklava, ang gaganda ng mga lumalabas ngayon eh. Mandatory CCTV in all barangays para crime prevention. Maganda ngayon. Kasi may isa kayong pulis yata na nanalo sa city council, si dating Smart. Juniba yata yun. Yung The Pride. Oo, hindi ibig sabihin. Yung mga ginagawa niyang... June Ibay. Yung ginagawa niyang puro pulis eh. Meron pa yata siya, panukala, paintball. Hindi ka makakadinay na hindi ako yun. Mga programa. Kapag ka pa tubig, ikaw yun. Ayun yung evidence, markings. Nakakatawa. Matagal ka Police Maynila, alam mo yun. Ano yung mga pangangailangan natin para maayos ang banal. Yung balaklava, very effective. Yung face concealment. Ginagamit talaga yan ng mga sabi nga, riding in tandem. Yung mga tinatawag nating termites ng anay ng lansangan. Yan ang ginagamit niya ngayon. Dahil nga meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila na pinagbabawal yan. Hindi mo na may cover yung mukha mo. Katulad dati na alam mo, sa Tito, noong September 21. Ginamit nila yan. Nakatakip sa mukha. Ang sabi na mga kabataan. Nakaitim. Oo, no face, no case. Kasi nakatakip yung mukha mo. Bato ng bato. Pinagbabawal sa kanila. O, diba? Pagka nakatakip ka, agad. Medyo Ines, yung mga ganong mga surprise sa rallies. Namomonitor, meron ba kayong cyber crime unit na minomonitor yung mga online
discussions para mas Yes. madaling Sir Tito, kung Video. meron tayong tinatawag na conventional patrollers, meron din tayong cyber patrollers ng MPD. Ang trabaho niyan, baga patrol lang online, cyberspace. Kaya nga pagka nakakakita tayo ng mga, alam mo, Dodok kami. mga patrol ng mga illegal na mga, alam mo yun, mga scam, mga ganito, hinahalap na agad yan. At meron din tayong mga monitoring. Kaya sabi ko nga, kung dati noon, kung nagpapatrol ka lang using yung gano'n natin, Sir Pat, sa Sampaloc, yung nagpupulpul ng sapit-sapat, nagagasgas ng biton sa kaban at panlupan. Ayun, cyberspace naman. No? May cyberspace tayo na ginagamit, yung mga cyber patrollers na. Katulong. Online naman ito. Kaya yung mga monitor natin. Kaya sinasabi ni Sir Tito, may mga ganun tayong ginagawa. At meron tayong anti-cybercrime unit dito sa MPD. Meron nun, kompleto tayo. Human CCTV yun, sinasabi mo. Yun ang magtotoo yun. Hindi, Sir Pat, yung Sarami na, yun yung bumato. Oo! Sir Pat, recommend yan yung sinasabi ko nga doon, yung CCTV sa mga barangay, i-require, di ba? Oo. Pero dapat samahan ito ng toilet saka... Marites. Yun ang totoo. Hindi ko makakawala yun. Nakakita. Walang ligtas yung mga tologas dyan. Mga mabugbog naman yun. Diba, sabay, mga natuturo yun, mga Marites, tolits. Diba? Pero yun, sa mga intelligence. Hindi, ano yun, tulong din yun, kumbaga ano eh. Pero in general, eto, hindi natin alam ang mangyayari. Nagmamount yata ito eh, hanggang zona niya na yung INC rally. Aware ba kayo yung sapat ba talaga yung pag-aandaan nyo? Hindi natin alam, umaga, apat, gabi. Alam mo naman, may mga past experience ng Manila na makudita, pinasok ang Malacanang. Meron ba tayong gano'n na sa tingin nyo yung doom scenario na pwedeng mangyari, na ready kayo, meron din kayo mga combatant na, alam mo na, boss? Sa tingin mo? War scenario lang to. Wars scene Nakuha natin scenario. informasyon na meron silang approved na permit doon, mag-stay hanggang hapon. Pero ganun pa man, sinasabi nga natin dito, hindi natin alam kung after nang pupunta sila dito sa Manila. Sa atin lang dito, Sir Dito, palagi tayo nakahanda dyan. Katulad ng binanggit ko sa inyo, hindi kami magsasawa na iangat namin ang aming kalasan at iumang namin ang aming taba. Doon sa mga magbabalak na manligalig ng ating lugar at kagalaan, dito sa Tibulan ng Laya. Handang-handa ang Manila Police District dyan, handang-handa ang Philippine National Police dyan. Kung saan, sabi ko nga ngayon, meron tayong mga nakadeploy na mga PNP personnel sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Maynila. At makakaasa kayo na sabi nga natin yung ibinigay sa atin na pinanupaan natin na tungkulin na panatili natin yung kaayusan at katahimikan at katatagan ay gagawin natin. Yeah. Okay, last ano na lang sa akin, ano? Okay. Message sa mga sakaling yung mga ito, Sa mga mga pangkatang nagbabalak pa na ano, message mo para sa mga sa inyo na huminahon o everything. Ano po pa abilin niyo po. Yes, Nakipili. Sir Brad, Sir Tito, palagi niyo siguro itong naririnig yung aking panawagan. No? Mataas po ang pagrespeto ng ating kapulisan sa karapatan at kalayaan ng ating mga kababayan. Sabihin nila kung ano man po yung kanilang naisabihin, yung ating freedom of expression, freedom of peaceful assembly. Kinagarantihan po ito ng ating konstitusyon. Ito po ay nakasaad sa ating BP 880. Ang paalala lang po natin na ang karapatan po at kalayaan ng may kakibat na responsibilidad. At matatapos po yung kanyang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay natatapakan. Yeah. Dito po sa Luzon ng Manila, pakiusap lang natin. Dito, meron po tayong mga freedom park dito, pwede niyo pong puntahan. Wala pong gagawin pagpigil sa inyo, pagpigil sa inyo ang inyong mga pulis dito. Babantayan lang po yung kahit sandun sa lugar. Ang pakiusap lang po natin. Ayos, payapa at kalmado lamang po. Sabihin ko na yan. Ang sabi nga natin ang pagpulot dito. At makikita niyo po yung kataas ng ating pagrespeto sa inyong mga karapatan. Salamat. Okay, Major Ines, marami na, well said. At least alam na nila kung ano. Thank you very much, Major Ines, for sharing how the Manila Police District is addressing today's evolving public safety challenges. Salamat po. Oo, mga katribo, nakita Yes, niyo.
Sir Tito, Sir Pat, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon may bigay itong aming ganito mga informasyon. Sa ngalan ng aming Chief PNP at ng aming Regional Director ng NCRP at ng aming punong taga-Timon, ang tinatawag namin ay ang aming District Director, Brigadier General Arnold Gen. Santiago. Makakaasa po kayo sa mabilis. Nararamdaman na serbisyo may paninindigan para sa Manila. Isang kalmadong Sana sa susunod maigas na natin. Oo, sana sa susunod, maigas na namin si Didi. Didi. Maganda to. Santiago. Malawak ang pagkwentuhan dyan eh.